Kaya nga handang-handa siya. Ha? At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, no? Sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. Ito nga, naiproklama na yung 12 senador nitong Sabado. Yung mga senador po natin nanalo nitong 2025 midterm elections. Ano ho ba ang masasabi po ninyo sa komposisyon ngayon ng Senado? Well, dito natin nakita dahil ang eleksyon na ito ay isang referendum ng first 3 years ng Marcos Jr. administration. At dito sa referendum na ito, nakita natin ang pagpapatunay lamang ng mga nakaraang survey kung paano in-exercise ni Bongbong Marcos itong binigay sa kanya ng taong bayan, pinahiram sa kanya sa pamamagitan ng halalan noong 2022 na bilang isang Pangulo ay yung absolute sovereignty ng taong bayan ay dinelegate sa kanya. Kaya siya ang may hawak ng derivative sovereignty. Pero yun ay legal lamang na pagbibigay sa kanya ng karapatan para mamuno. De jure ang tawag doon. Pero, is he factually capable of doing so? Yan ang tinimbang itong nakarang halalan. Yan ang tinatawag na de facto sovereignty. No? At nakita dito ang pagkadismaya ng tao kung paano namamahala ang pangkasalukuyang Pangulo at pagpapatunay lamang na baka mas mababa pa sa negative 49 sa trust ratings na lumabas ay nakumpirma na ng balota. So, ito ay significant, Jade, dahil the sovereign people, no? Ang tunay na may hawak ng poder, ng otoridad, turn as much as 80% of registered voters. 80%. Napakalaki para sa midterm elections. And they have repudiated the malgovernance of the present regime. At dito makikita natin na ultimo sa pagka-define ng Marcos administration ng soberanya, nililimitahan lamang niya ang definisyon niya ng soberanya para sa pagbabalat kayo na kunwari proteksyon ng mga teritoryo natin pero hindi nila sinasabi ang buong kasaysayan. No? So, diyan natin naaalala yung aking kaibigan na namatay na itong si Alan Paglia, that the absolute sovereign, the people only delegates this authority and power to the government to make laws para sa legislative, to enforce the laws para sa executive, and to interpret the laws, mga batas sa ating hudikatura sa pamamagitan ng ating tripartite system of government. So yan ang resulta ng referendum, no, na nakita ko dito sa eleksyon na ito. Jade. Opo, Kaado, ngayon na meron na nga itong nakumpleto na itong 24 na senador, no? Bagong ang dagdag nga itong 12 mga nanalo sa midterm elections, ay balita naman ngayon, no, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaado, sa tingin mo dito sa komposisyon ngayon ng Senado, posible bang magtagumpay ang impeachment trial? Baga,
pabor dito kay VP Sara o magiging ano ang magiging inaasahang resulta mo dito sa issue na ito? Well, dito sa lumabas na komposisyon ng Senado, 5 dito ang nagwagi na inendorso ni Sara Duterte at ng kanyang ama. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Marcoleta, nandyan si Amy Marcos, nandyan si Camille Villar. 5 yan. Now, may nagsasabi na nakakuha rin daw ng 5 ang administrasyon. Hindi ako masyadong sigurado dyan. Dahil sa 5 ng administrasyon, 2 lamang dyan na magpapakatuta sa administrasyon. Si Erwin Tulfo, na inihahanda nilang kampanya ng mga Amerikano para sa 2028 elections, kuno. At si Lito Lapid, na wala namang paninindigan yan, no? Pero yung 3 na nahalal dyan, no? Si Tito Soto, si Ping Lacson, at pangatlo si Pia Cayetano, have proven in the past na sila ay independent senators. Hindi sila partido, they are not partisan, no? At makikita nyo sa analysis ko, 5 kay Duterte, 2 lamang kay Marcos, 3 independiente, at 2 sa Liberal Party, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Sa komposisyon na ito, pag dinagdag mo yung nandoon na, katulad ni na Robin Padilla, ni Alan Cayetano, ay para sa akin, no? Si Mark Villar, no? Nakakasyam na ang Duterte kung yan ay makakarating, Jay, sa botohan para i-convict ang Vice President. Pero sa pananaw ko, malayo pang pag-usapan yun eh. Dahil yung proseso ay questionable sa pamamagitan pag hinalintulad mo sa ating konstitusyon. Unang-una, sinasabi ng konstitusyon na pag may dinulog na reklamo, hindi na pwede magdulog ng iba pa until after 1 year. Yung sinumite ng mababang kapulungan ay hindi lamang pangalawa, hindi lamang pangatlo, kundi pang-4 na reklamo na sila mismo ang nagkuntsa-kuntsaba doon, nagpalitan ng kwarta at pork barrel at minadali nila ang proseso at diniretso nila sa Senado. So dapat, kung talagang i-impeach si Sara on the basis of this 4th complaint, ay dapat maghintay pa sila ng 2029, 2030. So yun, hindi yung unang reklamo ang idinulog. Questionable. Pangalawa, may nasasaad sa ating saligang batas na ang giya ng bawat Congress, ang business ng bawat Congress, ang liderato ng bawat Congress, ang agenda ng bawat Congress, at ang termino ng bawat Congress at mga regulasyon ng bawat Congress ay nagte-terminate at the end of the session. Ito ay sinumite sa 19th Congress. Sa makatuwid, malinis na malinis dapat yung 20th Congress na magsisimula. Ngayon sa bagong komposisyon ng Senado, ano napipinto? Ang nakikita ko dyan, mag-i-elect sila ng bagong Senate President.
mag-a-adapt sila ng bagong rules, mag-agenda sila ng mga bagong priorities. Oh, di dapat dyan din inisumite ang impeachment case ni Sara. So yan ay double whammy na kailangan ay hakbangan ng isang impeachment trial bago pa man mapunta doon sa kung boboto sa conviction o hindi boboto sa conviction. Pero para malinaw lang, Kaado, so malinaw na para sa iyo, nakikita mo na may enough na number si VP Sara sa Senado para hindi magtagumpay itong impeachment trial laban po sa kanya. Ayun na nga may pang-apat pa nga konsiderasyon Ikinakalat nilang propaganda na pagka si Sara ay nakonvict, hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno. Ito po ay malaking kabalintunan. Walang jurisprudence po yan. You are only impeached for the position that you have been elected and impeachable for. So, hindi na siya pwedeng tumakbo vice president. Pero, pwede pa ba siyang tumakbong senador? Pwede pa ba siyang tumakbong congressman? Pwede pa ba siyang tumakbong mayor o barangay chairman? Pwede pa ba siyang tumakbong pangulo? Wala sa batas, wala sa konstitusyon na hindi siya pwedeng tumakbo pagkapangulo. Yan ay propaganda lamang ng nagkukuntsabahang mga demonyo dyan sa Malacanang, kakuntsaba yung si Tambaluslos sa mababang kapulungan. So, malayong-malayo ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nga handang-handa siya. At wini-welcome pa niya ito. Bakit? Dahil dito sa impeachment trial na ito, sa pagdinig, sa mga hearing at session, mabubulgar lahat ang kabahuan ng Pangulong Marcos Jr. Isasambulat niya. Ang sabi nga niya, it will be a bloodbath. At ang momentum, kung titignan ninyo, ang momentum sa survey, ang momentum sa eleksyon, wala, hindi hawak ni Bongbong Marcos ang the present situation. Wala sa kanya ang momentum ng public opinion. Lahat na kay Tatay Digong, lahat na kay Sara Duterte. Kaya ito ay welcome because meron na ngayon nagpaplano na pagpasok ng 20th Congress ay sasampahan sa 20th Congress ng mga dati nang nag-impeach kay Comelec Chairman Andres at kung sino-sino pa involved din sa mga impeachment ni Erap, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they are already readying the impeachment complaint against the President himself. For I think, sa huling meeting na na-attendnan ko, ay siyam na impeachable offenses na kasukdulan. At tandaan nyo dito kay Sara Duterte, 125 milyones lamang na confidential fund ang pwede nitong ma-impeach siya. Pero nakakalimutan na nila na ito ay confidential fund, hindi ng Vice President, kundi ng Presidente. Kaya ito ay may bas ng Presidente. At buo ang sertifikasyon ng Commission on Audit na malinis ang audit na naganap in favor of our Vice President as Secretary of Education. Kaya yan ang mga kalukuhan. Kaya ngayon pa lang, mapapansin ninyo, medyo nagsasabi na si Bongbong Marcos na inuulit niya yung una niyang posisyon na ayaw na niyang matuloy itong impeachment na ito.